banal na salita ng Christ the King Mission Seminary, Lunsod, Quezon. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw ng Misa de Gallo. Pamumunuhan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Pablito Tagura, SVD, Rector ng Christ the King Mission Seminary. Tayo po ay tumayo at magsisimula na ang ating misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang misang ito ay tinatawag na Misa Aurea o ginintuang misa. Sapagkat sa ating ebanghelyo ngayong umaga ay ating mapapakinggan ang Anghel Gabriel na siyang nagsabi sa ating inang Birhen, si Birheng Maria, na siya ay magbubuntis. At mapapakinggan din natin po ang tugon ng ating inang Birhen. At noong unang panahon, ang ebanghelyo tungkol sa pangyayaring ito ay nakasulat sa ginto sapagkat napakahalaga sa kwento ng ating pagliligtas ang pagtugon ng ating Panginoong, ang pagtugon ng ating inang Birhen sa pagliligtas, sa planong pagliligtas ng Panginoong Diyos sa sanlibutan. Bago natin ipagpatuloy ang banal na misa, atin pong aminin ang ating mga pagkukulang, humingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos na siyang mapagmahal at maawain. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
dumating na tagapagligtas, na tagapagkanyayang mga makasalanay magsisisi. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kaibigan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang mahal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lalaki ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Noong mga araw na yun, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sayol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi na Isaiah, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Siya'y darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Siya'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Siya'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Siya'y darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. You are the joy of every human heart, King of all the nations, Lord Jesus, come. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose
isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinuruan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa karaniwang pang-araw-araw nating buhay, halos lahat ng ating ginagawa o ugnayan sa isa't isa ay nakabatay o nakasalalay sa pagtitiwala. Most of our waking hours is based on trust, on faith. Halimbawa po, kahit hindi mo laging kasama ang iyong misis o mister, meron kang pagtitiwala sa kanya na siya ay tapat sa iyo at hindi nagluluko. Kapag sumakay ka sa jeep, o bus o eroplano, meron kang pagtitiwala sa driver o piloto na makakarating ka sa iyong patutunguhan. Kapag pumunta ka sa iyong doktor, meron kang tiwala sa kanya na meron siyang kakayahang pagalingin ka. At kung meron kang kaso, ay isangguni mo sa isang abogado, meron kang paniniwala o pagtitiwala sa kanya na may panalo niya ang iyong kaso. Sa panahon ng pandemya, meron din po tayong pagtitiwala sa mga bakuna na may bisa. Yung hindi po nagtitiwala ay hindi po sila nagpapabakuna. Kagabi, nung tayo'y natulog, meron tayong pagtitiwala sa Diyos na tayo'y magigising ngayong umaga. Walang 100% na katiyakan, pero meron tayong pagtitiwala. Meron tayong pagtitiwala sa guro na may kakayahan siyang magturo sa iyo. O ngayong panahon ng kampanya sa eleksyon,
ibinuboto natin o pinipili natin yung kandidato na meron tayong pagtitiwala sa kanya. Mga kapatid, ang tema po ng ating ebanghelyo ngayong umaga ay pagtitiwala. Sapagkat sa ating ebanghelyo, meron pong mga pangyayari na tila bagang imposible. Unang-una, na ang Diyos ay maging tao sa magitan ng kanyang anak na sanggol na ang pangalan ay Emmanuel o Jesus. Na ang ating kaligtasan ay nakasalalay lamang sa pagtugon ng isang dalagita sa pananalita ng isang anghel sa kanya na magbubuntis ng isang birhen na walang relasyon sa isang lalaki. Paano po ba yun? At magbubuntis din ng isang babae na napakatanda na at hindi lang matanda, siya'y baog pa. Si Maria, mga kapatid, ang ehemplo natin sa pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sa ating ebanghelyo, sabi ng Anghel Gabriel, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawaging Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng Diyos ng kataas-taasan. Maghahari siya at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Can you imagine a 17-year-old girl listening to the words of the angel Gabriel? Kahit sino, siya ay magugulumihanan. Hindi niya halos maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya sabi ni Maria, paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Pero ang sabi ng anghel, huwag kang matakot, Maria. Umasa ka, magtiwala ka. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. At alam ng lahat ng iyong pinsang si Elizabeth ay matanda na at baog pa. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, sapagkat walang hindi mapangyayari ng Diyos. Napakaganda po ang pananalita ng anghel. Huwag kang matakot, Maria. Tayong lahat ay huwag matakot, sapagkat walang hindi mapangyayari ng Diyos. Nothing will be impossible for God. Kaya buong buo ang kalooban ni Maria na tumugon sa pananalita ng anghel at sabi niya, mangyayari sa akin ang iyong sinabi. Mga kapatid, si Maria ang ating parangalan. Siya ang modelo natin para sa ating lahat na mga binyagan. Hindi niya naintindihan ang kabuuan, pero nagtiwala. Sa dasal ni San Anselmo, sabi niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng sapat na pagtitiwala upang maintindihan ko at matatanggap ko ang mga pangyayari sa buhay ko. Unang-una po ang pagtitiwala. Hindi po natin lubos
100% na maintindihan ang lahat ng pangyayari sa ating buhay. Bakit ako'y nagkakasakit? Bakit napakarami ang problema sa buhay ko na aking pinapasan? Bakit parang tila bagang napakalayo ang Diyos? Bakit parang pinabayaan ako ng Diyos? Parang mas masaya ang buhay ng iba. Sa mensahe ng anghel sa ating Inang Birhen, ito rin ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag kang matakot. Do not be on the side of fear, but on the side of hope, because nothing will be impossible for God. Paano ba tayo magtitiwala sa Diyos? O paano pa tayo magkakaroon ng pagtitiwala? How can we have trust in God or faith in God just like Mary? Unang-una, dapat nating malaman na ang Diyos ang unang magpapahiwatig. Dapat tayo'y magnilay-nilay. Dapat tayo'y tumahimik upang mapakinggan po natin ang buses ng Diyos. Dapat tayo'y magdasal. Pangalawa, bagamat tayo'y mga tao, mahina, marupok, makasalanan, ginagamit pa rin tayo ng Panginoong Diyos sa pagpapalaganap ng Kanyang kaharian. God can still use us as instruments, as channels of His grace. Pangatlo, sa pagtugon natin sa Diyos, ito'y hindi dahil sa ating kakayahan, sariling kakayahan, kundi ito ay biyaya rin ng Diyos. At kagaya ng ating Inang Birhen, sa kanyang pagsang-ayon, sa kanyang pagtugon sa pananalita ng anghel, sa napakalaking tungkulin na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, tumugon siya at sabi niya, mangyari nawa ayon sa iyong pananalita. First, there has to be acceptance. Trust can only come when we accept our situation, that there is a reason, that the will of God works in our lives. The will of God unfolds. We have to trust Him. God does not allow us to be tested, to carry responsibilities beyond our capacities to carry them. Kaya, yung pagsang-ayon natin, yung pagtugon natin, yung paggawa natin sa kalooban ng Diyos, ito'y biyaya mula sa Kanya. At ito rin ay biyaya para sa iba. Mary's blessing was personal in the sense that she was the only one who was chosen among all women. Blessed are you among women, and blessed the fruit of your womb. The blessing, the personal blessing of Mary, because she responded to the will of God, is also our universal blessing. Can you imagine if Mary rejected the announcement, the pronouncement of the angel? What would have happened to us? We would be in perpetual darkness, in perpetual damnation. But because of that courage, the willingness of Mary, let it be done to me according to your word, tayo po'y naligtas. Ganyan din po sa ating pansariling buhay. It is when we surrender to the will of God that we are blessed, and also our loved ones are blessed. Ang isang tatay na gumagawa ng kanyang tungkulin,
A father who is faithful to his responsibilities is not only a personal blessing, but a blessing to his family. A mother, a sister, a brother, kung ikaw ay tapat sa iyong tungkulin, pangunahing gawain, sa opisina man, kahit saan man, ito ay hindi lang biyaya para sa iyo. It is not only a personal blessing, but a blessing, as it were, good news to others. Alam nyo, nung nagumpisa na ang public ministry ng ating Panginoon Kristo, one from the crowd said, mapalad ang inang nagdalang tao sa iyo. Blessed is the woman that bore you in her womb, and the breast that nursed you. But Jesus said, blessed are those who believe in the Word of God and put it into practice. Ang bunga po ng pagtitiwala ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Bakit po natin sundin ang kagustuhan o kalooban ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay? Sapagkat yun po natin pinapakita ang ating pagtitiwala sa Kanya, na meron pong mabuting kahinatnan ang ating pagpapakabait, ang ating pagpapakabuti, na meron pong mabuting kahinatnan ang ating pagsusumika, pagsasakripisyo, na gigising ng umaga upang makapagsamba sa misang ito, na mas mabuting magtitiwala kaysa matakot. Napaganda po ang isang pangyayari sa lumang tipan in the Old Testament. Alam niyo po si Moses, bago nila pasukin ang lupang pangako, the promised land, pumili siya ng 12 mga lalaki mula sa 12 tribo ng Israel, at sabi niya sa kanila, you go as a reconnaissance team, parang mga espiya sa promised land, upang malalaman natin kung ano ang naghihintay sa atin doon. Pumunta nga po sila, at nung bumalik sila, sabi ng karamihan, nako, ang mga tao po sa promised land, sa lumang sa pangako na ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos, ay na mga higante. Hindi po natin sila kaya. Tayo'y isang parang mga tipaklong lamang na walang kalaban-laban sa kanila. Kaya natakot na naman ang mga Israelita, at sinisi nila si Moses, bakit nyo kami dinala dito? Mabuti na lamang sana na tumigil tayo at hindi na umalis sa Ehipto. Ngayon, hindi po tayo nakakasiguro na makakapasok tayo sa lupang pangako, sapagkat mga higante pa lang nakatira doon. It is true that it's a land of milk and honey, pero paano natin masasakop yun kapag ang mga nakatira ay mga higante? Pero meron pong dalawa sa 12 mga lalaki na pinili ni Moses, at sabi nila, ito'y sina Joshua at si Caleb, si Josue at si Caleb. Bagamat ang mga tao doon ay mga malalakas, mga tila bagang mga higante, huwag nating pansinin ang ating pagkatakot. Umasa tayo, magtiwala tayo sa Diyos. We shall conquer. We shall occupy the land. We should not emphasize our fear, our helplessness before these giant people, the Amalekites, the Jebusites, and the Hittites. But we shall trust in God. If He called us here,
out of Egypt, He will also accompany us. He will also strengthen us, that you would be able to conquer and possess the promised land. Mga kapatid, yan po ang mensahe ng ating ebanghelyo. Huwag tayong matakot. Kasama natin ang Diyos, sapagkat sa unang pagbasa, ang pangalan ng tagapagligtas ay Immanuel, which means God is with us. And so as we continue this Eucharistic celebration, let us praise Mary for her important, very important role in our salvation by saying yes to the will of God. And we should also pray that this spirit of Mary should also permeate each and every one of us to surrender ourselves to God, not on the side of fear, but on the side of hope, na meron tayong buong pagtitiwala, panatag ang ating kalooban, na walang hindi mapangyayari ng Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Dumudulog kami sa iyo, Ama, upang tulad ni Maria, matanggap namin ng bukal sa aming puso ang bawat kaloob sa aming buhay. Tayo'y manalangin at bawat kahilingan tugon po natin. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makinig nawa ang bawat pinuno ng simbahan, tulad ni Maria sa iyong salitang nangungusap sa pamamagitan ng pamumuhay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng karagdagang karunungan, katapatan at malasakit ang mga namamahala sa gobyerno. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patatagin at gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga mag-anak na di makakapagsama-sama ngayong Pasko, lalo na ang mga pamilya ng mga migrante. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tularan nawa ng kabataan si Maria na may matibay na pananampalataya sa iyo, O Diyos, kababaang loob at malasakit sa kapwa-tao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo, Ama, ang mga yumao naming kapatid sa langit, kasama ang mahal na Birheng Maria, mga anghel at lahat ng mga banal. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Ating ipanalangin ang mga kaibigan, kamag-anak natin na narito sa Pilipinas at sa abroad, lalong-lalo na yung mga may sakit sa kanser, na sana'y bigyan sila ng sapat na biyaya upang sila'y gagaling sa kanilang kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming mapagpala, matularan nawa namin sa aming pamumuhay ang pananalig ni Maria sa iyong kabutihang loob. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito ang
tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na amin hiling. Aming hatid alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na amin hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na amin hiling. Pagpapala na amin hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghain ito upang mga pagdiriwang ay makasalo-salo sa sinampalatayan ng dapat na asahan sa darating mong anak na ang aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang namuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya ang kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning, at ang pangako niyang kapanapanabik ay inasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yuminarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Ernesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa magitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, italayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi iyong ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po ang lahat, paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay lamang po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen.
see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for food, many are hungry. Longing for water, many still thirst. Make us your bread, your brothers, shared until all are fed. Christ be our light, shine in our heart, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today.
langit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia. Narito na manunubos, luwalhati ng Diyos. Panalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsalo-salo namin sa banal na pakikinabang ang iyong kagandahang loob, ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng iyong pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Magsiluhod para sa Orasyo Imperata. Sabay-sabay po. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-iadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot at kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ang kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan namin nawa ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan.
Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagmalasakit sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Saints Arnold Johnson at Joseph Verani Mitz. Magsiupo po para sa ilang anunsyo. Our Shrine's Christmas Mass schedule is as follows. It will continue until December 23 at 8 p.m. Misa de Gallo until December 24 at 4:30 a.m. Christmas Eve Mass on December 24 at 8 p.m. During this period, there will be no 6:30 a.m. and 6 p.m. Masses on weekdays. On Christmas Day, December 25, Masses will be at 8 a.m., 10 a.m., 4 and 6 p.m. These Masses will be live-streamed and open to the public. To ensure the safety of everyone, observance of health and safety standards such as physical distancing, wearing of face mask, use of sanitizer, and taking of body temperature is still in place. Please bring your vaccination cards or IDs to be presented at the entrance. LED screens are also available outside the shrine for drive-by mass goers. Regular mass schedule will resume on December 26. Schedule of confession is every Saturday from 5 to 6 p.m. The Shrine Calendar of 2022 is now available at 50 pesos each. You can buy them outside the shrine or the shrine office. The Book of Father Jerry Orbos, SVD, Cleansing Moments, is now available at the main entrance of the shrine at 120 pesos. Thank you very much, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pasko'y sumapit na, tayo ay magdiwang. Purihin ang Panginoon sa ating awitan. Kunitain sanggol na sumilang sa sabsaban, ay si Jesus ang Diyos natin.